Ngayong araw po, pag-aaralan po natin ang unit number 46, A Change Paul, based on Acts chapter 9, from verse 1 to verse 22. Before we start, samahan niyo po ako, mga minamahal na teachers, tayo pong lahat ay umupo at manalangin. Let's all pray together. Dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat, Ama, maraming salamat po. First of all, dahil po sa biyaya ng kaligtasang ipinagkaloob niyo po sa amin. Tiniyak niyo po sa amin, sa pamamagitan ng inyong banal na dugo, ang walang hanggang katubusan. Kaya nga po, Panginoon, nagkaroon kami ng tunay na pag-asa sa aming puso, na balang araw, makakasama ka po namin sa langit magpakailanman. Kaya nga po, maraming salamat po. Salamat din po sa pagbibigay po sa amin ng church, kung saan niyo po kami niligay. Hiniwalay sa sanlibutan ito, upang patuloy na matanggap po namin ang inyong pagtutustos at pagkalinga, upang lumago ang aming mahihinang pananampalataya, at upang magamit po kami bilang instrumento para po sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo at para sa pagtatag ng Iglesia. Kaya nga po, salamat Panginoon, nilagay niyo po kami sa ministeryo sa pagtuturo sa mga bata sa church school. Dalangin ko po, Panginoon, na palaguin niyo po ang pananampalataya ng mga teachers. Nawa mag-grow ang kanilang buhay Kristyano sa pamamagitan ng ministering ito, at habang natututo po sila ng salita ng Diyos, hari nawa ay maisabuhay po nila ito at maituro sa kanilang mga estudyante. We pray na mas lalong lumago ang Philippine Life Word Mission Church School, at nawa Panginoon, matrain po namin ang mga future preachers, future brethren, na siya pong mangangaral din ng magandang balita para sa kaligtasan ng mas maraming kaluluwa. Para po sa aming Bible study ngayong araw, hiling ko po, Panginoon, na kayo po ang magturo sa amin through the power of the Holy Spirit, at nawa maunawaan ng aming puso ang mga aral na nakapaloob sa inyong banal na salita. Hari nawa, Panginoon, maunawaan po namin ito hindi lamang sa aming isip, kundi pati sa aming puso. Bigyan din niyo po ng karunungan ang nangangaral, maipangaral lamang niya ang naayon sa inyong banal na kalooban. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at Tagapagligtas. Amen. Okay, buksan po natin ang ating mga Biblia sa mga Gawa, chapter 9, simula verse 1 hanggang verse 22. Mga Gawa, chapter 9, from verse 1 to verse 22. Makikita niyo po ito sa script. And also, makikita niyo ito sa ating screen. Mga Gawa, chapter 9, from verse 1 to 22, I will read. Verse 1. Samantala, si Saulo na may masidhing pagbabanta ng kamatayan laban sa mga alagad ng Panginoon ay pumunta sa pinakapunong pari. Humingi siya sa pinakapunong pari ng mga sulat para sa mga sinagoga sa Damasco upang kung siya'y makatagpo ng sinumang kabilang sa daan, mga lalaki o mga babae, ay dadalhin niya silang nakagapos sa Jerusalem. Sa kanyang paglalakbay, dumating siya sa malapit sa Damasco. Biglang kumislap sa palibot niya ang isang liwanag mula sa langit. Bumagsak siya sa lupa at nakarinig ng isang tinig na sa kanya ay nagsasabi, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Sinabi niya, Sino ka, Panginoon? At siya'y sumagot, Ako si Jesus na iyong inuusig. Tumindig ka at pumasok sa lungsod at sasabihin sa iyo ang dapat mong gawin. Ang mga taong naglalakbay na kasama niya ay hindi makapagsalita sabagat naririnig nila ang tinig ngunit walang nakikitang sinuman. Tumindig si Saulo mula sa lupa at pagmulat ng kanyang mga mata ay wala siyang makita. Kaya't kanilang inakay siya sa kamay at ipinasok siya sa Damasco. Verse 9. Sa loob ng 3 araw, siya'y walang paningin at hindi kumain ni uminuman. Noon ay may isang alagad sa Damasco na ang pangalan ay Ananias. Sinabi sa kanya ng Panginoon sa isang pangitain, Ananias. At sinabi niya, narito ako, Panginoon. Sinabi sa kanya ng Panginoon, tumindig ka at pumunta sa lansangang tinatawag na Tuwid. Ipagtanong mo sa bahay ni Judas ang isang lalaking taga-Tarso na ang pangalan ay Saulo. Sa sandaling ito ay nananalangin siya. At nakita niya sa pangitain ang isang lalaking ang pangalan ay Ananias na pumapasok at ipinapatong ang kanyang mga kamay sa kanya upang muli niyang tanggapin ang kanyang paningin. Ngunit sumagot si Ananias, Panginoon, nabalitaan ko na mula sa marami ang tungkol sa lalaking ito, kung gaano katindi ang kasamaang ginawa niya sa iyong mga banal sa Jerusalem. At siya'y may pahintulot mula sa mga punong pari
nagapusin ng lahat ng mga tumatawag sa iyong pangalan. Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, pumunta ka sapagkat siya'y isang kasangkapang pinili ko upang dalhin ang aking pangalan sa harapan ng mga hintil at ng mga hari at ng mga anak ni Israel. Verse 16, sapagkat ipapakita ko sa kanya kung gaano karaming bagay ang dapat niyang tiisin alang-alang sa aking pangalan. Kaya't umalis si Ananias at pumasok sa bahay. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay kay Saulo at sinabi niya, kapatid na Saulo, isinugo ako ng Panginoong Hesus na nagpakita sa iyo sa daan na sa iyong pagpunta rito upang muli mong tanggapin ang iyong paningin at mapuspos ka ng Espiritu Santo. Agad nalaglag mula sa kanyang mata ang bagay na parang mga kaliskis at nakakita siyang muli. At siya'y tumayo at binautismohan. At pagkatapos kumain ay muli siyang lumakas. Sa loob ng ilang araw ay kasama siya ng mga alagad na nasa Damasco. Agad niyang ipinangaral sa mga sinagoga si Jesus na sinasabing siya ang anak ng Diyos. Lahat ng nakarinig sa kanya ay namangha at nagsabi, hindi ba ito ang lalaking pumuksa sa Jerusalem sa mga tumatawag sa pangalang ito? At naparito siya para sa layuning ito, upang sila'y dalhing nakagapos sa harap ng mga punong pari. Ngunit lalo pang naging makapangyarihan sa pangalan si Saulo at kanyang nilito ang mga Hudyo na naninirahan sa Damasco sa pagpapatunay na si Jesus ang Kristo. Okay, once again, magandang umaga o hapon o depende po sa inyong panunood ng sermon na ito. Okay, so my dear teachers of Philippine Life Word Mission, pag-aralan po natin ang mga aral na nakapaloob dito po sa unit number 46. Let's start with the introduction. Ang conversion po ni Saul ng Tarsus, siya po yung leading Christian persecutor ng sinaunang iglesia noon. Ito perhaps ay isa sa pinakamahalagang event sa church history pagkatapos po ng pagdating ng Holy Spirit sa araw ng Pentecostes. Ang kanyang account ay napakahalaga na ito po ay binanggit na 3 beses dito po sa Book of Acts. Sa Acts chapter 9, which is our main scripture, sa Acts chapter 22, at sa chapter 26. Sa unit na ito, we shall be studying yun pong pagbabago sa buhay ni Pablo. From being somebody to nobody, from being in the darkness to being in the light, from being a persecutor to gospel preacher, and from being adored by the Jews to being hated for the sake of Christ. Ito po yung mga lesson. Unang tanong, ano ang nagdulot ng pagbabago sa buhay ni Saulo? What brought change to Saul? Later on, tinawag siyang Paul. Ang isang pinakadahilan po, it was when he met our Lord Jesus Christ. Babasahin kong muli, Gawa chapter 9, mula verse 1 hanggang 5. Samantala si Saulo na may masinding pagbabanta ng kamatayan laban sa mga alagad ng Panginoon, ay pumunta sa pinakapunong pari. Humingi siya sa pinakapunong pari ng mga sulat para sa mga sinagoga sa Damasco, upang kung siya'y makatagpo ng sino mang kabilang sa daan, mga lalaki o mga babae, ay dadalhin niya silang nakagapos sa Jerusalem. Sa kanyang paglalakbay, dumating siya sa malapit sa Damasco, biglang kumislap sa palibot niya ang isang liwanag mula sa langit. Bumagsak siya sa lupa at nakarinig ng isang tinig na sa kanya ay nagsasabi, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Sinabi niya, sino ka Panginoon? At siya'y sumagot, ako si Jesus na iyong inuusig. If we try to look dito po kay Saulo on the road to Damascus, dito po sa verse 1 and verse 2, makikita po natin ang isang taong napakasigasig at nag-aakala po siya na yung service niya sa Diyos ay sa pamamagitan ng kanyang pang-uusig sa sinaunang iglesia. Inisip niya kasi na yung mga sumusunod sa Panginoong Hesukristo ay nasa ilalim ni Satan at sila po ay kabilang sa napaka-dangerous na isang sekta na inisip niya noon banta sa kanyang Jewish faith. Hindi niya lubos maisip na ang mga taong ito ay sumusunod sa isang taong binitay. Sa lumang tipan po, kapag ang isang tao ay binitay, siya po ay sumpa. Ito po si Jesus. Hindi siya naniniwala kay Jesus noon. It was because, according sa law, dito po sa lumang tipan, anybody who is hung on a tree is cursed. Tignan po natin Deuteronomy chapter 21 from verse 22 to verse 23. Allow me to read. Kung ang isang lalaki ay magkasal ng kasalanang nararapat sa kamatayan at siya'y patayin,
at siya ibinitin mo sa isang punong kahoy, ang kanyang bangkay ay hindi dapat manatili ng magdamag sa punong kahoy. Dapat siyang ilibing sa araw ding iyon, sapagkat ang taong binitay ay isinumpa ng Diyos, upang wag mong marumihan ng iyong lupa na ibinigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos bilang pamana. Sa pamamagitan po ng kanyang sigasig with his passion, Saul was really eager to put in prison or even kill those whom he believed were a group of heretic people. Inisip niya mga kulto ang mga taong ito. Humingi pa nga siya ng mga kasulatan mula sa punong pari so that he could arrest and kill those who were disciples of our Lord Jesus Christ. Dito po sa Gawa chapter 8 verse 3, ngunit winawasak ni Saulo ang iglesia sa pamamagitan ng pagpasok sa bahay-bahay, kinakaladkad ang mga lalaki at babae, at sila'y ipinapasok sa bilangguan. Ganyan po siya kasigasig in his persecution sa church, at siya rin po ay present. He even consented yun pong mga bumato kay Esteban. He was one of those who brought the martyrdom o yung pong pagkamatay, yung pagiging martir ni Esteban. Tingnan natin sa Gawa chapter 7, verse 58 to 60. Siya'y kanilang kinaladkad sa labas ng lungsod at pinagbabato, at inilagay ng mga saksi ang kanilang mga damit sa paanan ng isang binata na ang pangalan ay Saulo. Habang binabato nila si Esteban, ay nananalangin siya. Panginoong Hesus, tanggapin mo ang aking spirito. Siya'y lumuhod at sumigaw ng malakas, Panginoon, huwag mo silang papanagutin sa kasalanang ito. At pagkasabi niya nito, ay namatay siya. Sa Gawa chapter 22, verse 20, at the same time, sabi dito, nang idanak ang dugo ni Esteban na iyong saksi, ako mismo ay nakatayo sa malapit na sumasang-ayon at nag-iingat sa mga damit ng mga pumatay sa kanya. Bago po ng kanyang kaligtasan, ito pong si Pablo, he thought that he was doing the right thing in persecuting Christians. Full of passion po siya at talagang inaaresto niya sila at talagang pumayag po siya na patayin yung mga taong naniniwala talaga kay Hesukristo. However, ang lahat po ay nagbago nung na-met niya o nakatagpo niya ang Panginoong Hesus dito po sa chapter na ito sa Aklat ng Mga Gawa. Balikan ko po yung Gawa, chapter 9, verse 3 to 5. Sa kanyang paglalakbay, dumating siya sa malapit sa Damasco. Biglang kumislap sa palibot niya ang isang liwanag mula sa langit, bumagsak siya sa lupa at nakarinig ng isang tinig na sa kanya'y nagsasabi, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Sinabi niya, sino ka, Panginoon? At siya'y sumagot, ako si Jesus na iyong inuusig. On the way to Damascus, mayroon pong liwanag. Nagliwanag kay Saulo at narinig niya ang tinig, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Kaya tumugon po siya, sino ka? Sabi niya, sino ka, Panginoon? Napakahalagang question po nito. At siya po ay sinagot ng ating Panginoong Jesus. Sabi niya, ako si Jesus na iyong inuusig. Sa mga sandaling ito, naunawaan ni Apostol Pablo na si Jesus ang tunay na Mesiyas, ang tunay na tagapagligtas. Dito po sa verse 4, bumagsak po ito pong si Apostol Pablo and immediately, siya po ay naging bulag. Kaya nga, siya po ay inakay ng kanyang mga kasama patungo po sa Damascus. At doon, nag-spend po siya ng 3 days, nag-fasting, at doon na rin po nangyari ang tunay na pagsisisi sa kanya. On the 3rd day, the Lord sent Ananias, a disciple in Damascus. Ito po, ang taong ito, si Ananias, ay sinugo ng Panginoon kay Saulo, kay Pablo. Si Ananias restored Saul's sight. Ang ibig sabihin nito, explaining that Saul, the spiritual blind man, had received salvation through hearing the gospel and forgiveness of sins. Pagkatapos, he was baptized by Ananias. And so, si Pablo, nung naligtas na po siya, later on, nagbigay po siya ng ganitong patutuo na naunawaan na talaga niya ang kanyang kaligtasan. Sa unang Timoteo chapter 1 verse 15, ito ang kanyang pagpapatutuo ng kanyang salvation. Basahin ko po. Tapat ang salita at nararapat tanggapin ng lubos na si Kristo Jesus ay pumarito sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan na ako ang pangunahin sa mga ito.
Naunawaan po ni Apostol Pablo na si Jesus dumating para sa mga makasalanan upang sila ay kanyang mailigtas. At sabi niya, ako, si Pablo, ang pangunahin sa mga ito. Because Jesus Christ came to save him. Si Jesucristo ang naging kordero ng Diyos na nag-alis ng kanyang mga kasalanan, ng kasalanan ng sanlibutan ito, kasama ang kasalanan ni Pablo, ang kanyang past, present, and future sins. Si Jesucristo ang inialay sa halip na siya. Si Jesucristo ang nagdanak ng kanyang napakahalagang dugo para sa katubusan ng lahat ng kanyang mga kasalanan. In that moment, Saul, who was later on called Paul, received his salvation. Kaya through Jesus Christ, Paul got saved and now he became a new creation. Naging bagong nilalang na simply because naligtas na siya. Dahil po sa salvation, natural po, i-expect natin ang pagbabago sa buhay. Sabi ni Pablo, all things have passed away, behold, all things have become new. Tingnan natin sa 2 Korinto chapter 5 verse 17. Pwede po, verse 17, basahin po natin sabay-sabay, 3, 2, 1. Kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga lumang bagay ay lumipas na, tignan ninyo, ang lahat ay naging bago. In Christ, kay Kristo, ang ibig sabihin, yung mapanumbalik, to be brought again in Christ. And this is only possible sa pamamagitan po ng dugo ng Panginoong Hesukristo. Bakit? Dahil ang makasalanan, never po siyang makakalapit sa banal na Diyos. Sinners are naturally away and separated to God because of their sins. Kasi Isaiah 59 verse 2, ngunit pinaghiwalay ng inyong mga kasamaan kayo at ang inyong Diyos. At ang inyong mga kasalanan ay siyang nagkubli ng kanyang mukha sa inyo, ano ba't siya'y hindi nakikinig? Gaya po ng isang napaka-popular na kasabihan, sin separates. Ang ating mga kasalanan po at mga kasamaan ang nagpahiwalay sa atin mula po sa Diyos. Pero kapag ang mga kasalanang ito ay nabayaran na, natubos na, nahugasan na ng dugo ni Kristo, doon lang pwedeng makalapit ang isang makasalanan sa Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Tingnan natin sa Efeso chapter 2, verse 12 to 13. Na ng panahong iyon, kayo ay walang Kristo, hiwalay sa pagiging mamamayan ng Israel at mga dayuhan sa mga tipan ng pangako, walang pag-asa at walang Diyos sa sanlibutan. Subalit ngayon ay na kay Kristo Jesus, kayo na noong una ay malayo, ay inilapit sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Gustong-gusto ko po ang Biblia po talaga napakadetalye, di ba? Ang isang tanong, magkakaroon ng tanong, makikuha sa isa pang talata yung sagot ng sakto. Kaya dito po, kayo na noong una ay malayo, sabi dito, ay inilapit sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. So on the way to Damascus, dito po sa chapter na ito, Paul got saved when he met our Lord Jesus Christ and understood yun pong si Jesucristo ay talagang siya yung Mesias na sinasabi ng Biblia. And because Paul got saved, natural, sumunod po ang pagbabago sa kanyang buhay. Kaya number 2, pag-aaralan po natin, the change in Paul's life. Bago siya maligtas, ikukumpara po natin pagkatapos niyang maligtas. At makikita po natin talaga ang napakalaking pagbabago. Letter A, before salvation, Saul was somebody. Saul, ito po yung dati niyang pangalan. Sa Tagalog, Saulo. Basahin ko po Gawa chapter 22 verse 3. Ako'y isang Hudyo na ipinanganak sa Tarso ng Cilicia. Ngunit pinalaki sa lungsod na ito sa paanan ni Gamaliel. At tinuruan alinsunod sa kaghigpitan ng kautusan ng ating mga ninuno na masigasig para sa Diyos na tulad ninyong lahat ngayon. Kaya before salvation, Paul was somebody. Kung titignan niyo po dito sa aking binasa, he was born in Tarsus of Cilicia. At that time po kasi, ang lugar na ito ay center ng ekonomiya at ng politika. He was also brought up at tinuruan po siya sa ilalim ng well-known scholar na ang pangalan ay Gamaliel. In short, si Pablo ay hindi po basta-basta. He was a learned. He was also raised under strict law and had zeal towards God. Kaya siya po ay tinatawag noon na at kilala bilang Saulo, Saul, which means, ang ibig sabihin, great man. However, despite of all his credentials, sa kabila ng kanyang mga ginagawa, ng kanyang sigasig, ng kanyang reputasyon, ng kanyang background, hindi po siya ligtas noon.
Anong ibig sabihin nito? Walang gawa ng tao, walang credential, walang background, walang sigasig ng tao ang pwedeng magdala sa kanya sa langit. Because yung pong salvation ay hindi po sa pamamagitan ng magagawa ng tao, kundi sa pamamagitan ng ginawa lamang ng Panginoong Hesukristo at ito po ay nakapaloob sa biyaya ng kaligtasan. Kaya salvation is not by man's effort, not by man's work. Bigyan ko po kayo ng napakaraming halimbawa, both in Old and New Testament, ng mga masisigasig, may pinag-aralan, pero hindi po sila ligtas. Yung kanilang background, pinag-aralan, yung kanilang mga ginagawa, hindi nakapagdala sa kanila sa langit. Number 1 is Nicodemus. John chapter 3, verse 1 and 2. May isang lalaking kabilang sa mga Farisayo na ang pangalan ay Nicodemo, isang pinuno ng mga Hudyo. Siya ay pumunta kay Jesus ng gabi na at sinabi sa kanya, Rabay, nalalaman naming ikaw ay isang guro na mula sa Diyos, sapagkat walang makakagawa ng mga tanda na iyong ginagawa, malibang kasama niya ang Diyos. Pagkatapos po nito, alam natin, diretsahang sinabi ni Kristo sa kanya, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Ito pong si Nicodemo, siya po ay Farisayo, siya po ay pinuno ng mga Hudyo. Maari, nasa kanya yung panlabas na mga qualification, sigasig, at mayroon po siya talagang mataas na edukasyon. However, ang problema, hindi po siya ligtas. Punta naman tayo sa Old Testament, General Naaman. Ikalawang Hari, chapter 5, verse 1. Si Naaman na punong kawal ng hukbo ng hari ng Syria, ay dakilang lalaki sa harapan ng kanyang Panginoon at iginagalang. Sabagat sa pamamagitan niya ay nagbigay ang Panginoon ng pagtatagumpay sa Syria. Siya ay isang makapangyarihang lalaki na may kagitingan. Subalit, siya'y kitongin. Ito pong si General Naaman, he had everything before. He was a general in Syrian army, great and honorable. Respected siya ng mga tao at may tiwala sa kanya ang kanyang hari. He was a mighty man of valor. At the same time, bilang general noon, of course, mayroon po siyang wealth, mayroon siyang kayamanan at kapangyarihan. Pero despite of all his credentials, he was a leper. Kitongin, shadow po ito, anino po ito ng isang hindi ligtas na tao. Pangatlo, Ethiopian eunuch. Gawa chapter 8, verse 27. At tumindig nga siya at umalis. May isang lalaking taga-Ethiopia, isang eunuko at tagapamahala ni Candace na reyna ng mga taga-Ethiopia. Siya ang namamahala ng buong kayamanan ng reyna. Ang eunuko ay nagpunta sa Jerusalem upang sumamba. Ito pong Ethiopian eunuch, alam na alam po natin ito, he was with great authority. In charge nga siya dun po sa treasury ng Ethiopia. Meron din po siyang sigasi, kaya nga po nagwo-worship siya. Gusto niyang sambahin ng Diyos. But despite of his position, bago niya na-meet si Philip, sa mga sandaling ito, sa Gawa chapter 8, hindi pa po siya ligtas. Punta naman natin si Cornelio sa Gawa chapter 10 from verse 1 and verse 2. Sa Cesarea ay may isang lalaki na ang pangalan ay Cornelio, isang senturyon ng tinatawag na pulutong Italiano, isang taong masipag sa kabanalan at may takot sa Diyos, kasama ang kanyang buong sambahayan, naglilimos ng marami sa mga tao at laging nananalangin sa Diyos. Si Cornelius, halos nasa kanya lahat ng mga deeds and credentials. Sabi dito, taong masipag sa kabanalan, may takot sa Diyos kasama ng kanyang buong sambahayan, naglilimos ng marami sa mga tao at laging nananalangin sa Diyos. The problem is, kahit gawin niya ang lahat ng ito, hindi po siya ligtas. Kaya from time immemorial, both in Old and in the New Testament, ang Biblia napakaklaro na hindi po pwedeng maligtas ang isang tao sa pamamagitan ng kanyang gawa, sa kanyang mga effort, sa kanyang mga pinag-aralan o credentials. Dahil ang kaligtasan ay sa pamamagitan lamang po ng biyaya ng Panginoong Hesukristo. Kagaya po ni Saulo, later on naging Pablo, lahat po ng characters dito po sa Biblia, yung kanilang zeal, education, wealth, and other worldly title and acknowledgements, hindi yun paraan at hindi yun naging paraan para madala sila sa langit. Ito po yung napakahalagang aral po dito. Ngayon, puntahan natin after salvation. After salvation, Paul became nobody. Kung dati siya po yung Saulo na somebody, nilitanyi ko po yung mga ginagawa niya,
At talagang sa pamantayan ng tao, talagang somebody siya, may sinasabi. Ngayon nung naligtas siya, he became nobody. At napalitan ng kanyang pangalan bilang Pablo. Okay, before salvation, Saul was a great man in front of the people. But after salvation, Saul became Paul. Yung Pablo, yung Paul, ibig sabihin little or small man. Ito ay dahil nakatagpo na po niya ang Panginoong Hesukristo at naunawaan na po niya ang biyaya ng Diyos. At ang biyaya at pag-ibig ng Diyos na iyon na naunawaan niya ay mas malaki pa, mas malawak sa lahat ng kanyang mga kasalanan. Kasi sa kanyang testimony sa unang Korinto 15 verse 9 to 10, sabi niya, sapagkat ako ang pinakahamak sa mga apostol. Kaya tingnan niyo po dito, naging humble na po siya. Pinakahamak sa mga apostol at hindi karapat-dapat na tawaging apostol sapagkat inusig ko ang iglesia ng Diyos. Subalit sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, ako ay ako. At ang kanyang biyaya na ibinigay sa akin ay hindi nawalan ng kabuluhan. Sa halip ako'y naglingkod ng higit kaysa kanilang lahat, bagaman hindi ako, kundi ang biyaya ng Diyos na nasa akin. Si Pablo naging mapagpakumbaba pagkatapos po niyang ma-realize na ang lahat ng kanyang kaalaman, sigasig, yung kanyang passion, mabubuting gawa, lahat yun ay maruming kasuotan lamang, dumilang sa harap ng Diyos. He realized that all he had earned and worked for were just like rubbish. Basura lang lahat ng meron siya. Even he gave all that he had, they were nothing. Wala itong kwenta sa harapan ng banal na Diyos. Isaiah 64 verse 6. Kaming lahat ay naging gaya ng isang marumi, at ang lahat naming katwiran ay naging parang maruming kasuotan. Kaming lahat ay nalalantang gaya ng dahon, at tinatangay kami ng aming mga kasalanan na parang hangin. Kasi sabi niya, lahat naming katwiran, naintindihan na ito ni Apostol Pablo, lahat ng kanyang katwiran, according to Isaiah, parang maruming kasuotan lamang. Sinugundahan pa niya sa Philippians chapter 3 from verse 4 to 8. Allow me to read again. Bagaman ako'y may dahilang magtiwala rin sa laman, kung ang iba ay may dahilang magtiwala sa laman, ay lalo na ako. Tinulin ng ikawalong araw mula sa lahi ng Israel, mula sa lipi ni Benjamin, isang Hebreo na isinilang ng Hebreo, tungkol sa kautusan ay Fariseo, tungkol sa sigasig ay tagausig ng iglesia, ayon sa katwirang nasa kautusan ay walang kapintasan. Gayunman, ang mga bagay na sa akin ay naging pakinabang, sabi niya, inari kong kalugihan alang-alang kay Kristo. Higit pa roon, ang lahat ng mga bagay ay inari kong kalugihan dahil sa higit na kahalagahan na makilala si Kristo Jesus na Panginoon ko, alang-alang sa Kanya ay tiniis ko. Ang kalugihan ng lahat ng mga bagay, sabi niya dito, at inari kong basura lamang upang makamit ko si Kristo. Kaya after salvation, the great man Saul became a little man Paul. He realized that there is only one way to go to heaven, and this is through the grace of God by the sacrifice of our Lord Jesus Christ. Na yung Diyos, dumating siya sa anyo ng tao, nagpakababa upang iligtas sa mga napakaruming makakasalanan, gaya po ni Pablo, gaya po nating lahat. God Himself showed His humility to serve sinners by dying for them in order to give them eternal life. And so after na naunawaan po ni Pablo ang katotohanan ito, yung kapakumbabaan ni Jesucristo na nagligtas sa kanya, after ng kanyang salvation, really, Paul became humble because he imitated yun pong kapakumbabaan ng tagapagligtas na Panginoong Jesucristo. Philippians chapter 2 verse 5 to 8. Magkaroon kayo sa inyo ng ganitong pag-iisip na kay Kristo Jesus din naman, na siya bagaman nasa anyo ng Diyos, ay hindi niya itinuring na isang bagay na dapat panghawakan ng pagiging kapantay ng Diyos, kundi hinubaran niya ang kanyang sarili at kinuha ang inyong alipin, na naging katulad ng tao at palibhas ay natagpuan sa anyo ng tao, siya ay nagpakababa sa kanyang sarili at naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan man sa krus. Kaya ito po yung unang pag-iiba o pagbabago. Saul, who was somebody before, nung naligtas siya, he became Paul, who is nobody and humble after salvation. Much in the same way sa atin pong lahat. Dati mayroon pong kayabangan. Subalit nung naligtas ang kayabangang iyon ay unti-unti nang nawawala at slowly we imitate our Lord Jesus Christ at nagiging mapagpakumbaba tayo
Depende po sa maturity ng ating buhay Kristiyano, yung pong maturity ng ating pananampalataya. Letter B. Dati, before salvation, Saul was in darkness. Gawa chapter 9 verse 3. Sa kanyang paglalakbay, dumating siya sa malapit sa Damasco, biglang kumislap sa palibot niya ang isang liwanag mula sa langit. Dati po nakakakita physically si Saulo, subalit spiritually, siya po ay bulag. Until such time, during ng kanyang journey to Damascus, na mayroon pong liwanag na nagliwanag sa kanya mula sa langit. Sa pamamagitan ng liwanag na ito, God is leading people to salvation. Same is the case to all people. Lahat tayong mga teachers who are saved. Dati, tayo po ay dating nasa kadiliman. Nung hindi pa tayo ligtas, tayo ay nasa kadiliman. Subalit nung naligtas tayo, nasa light na po tayo. Dati po, hindi natin makita ang Diyos, ang mga espiritual na bagay, ang mga makalangit na bagay. Bakit? Dahil binulag tayo ni Satan. Ngayon, tanong, bakit ang mga hindi ligtas ay bulag at nasa kadiliman? Nagsimula itong lahat sa kwento ni Adan at ni Eva sa Genesis. Tignan natin Genesis chapter 3, verse 6 to 7. Pwede po basahin natin sabay-sabay, 3, 2, 1. Kaya't nang makita ng babae na ang bunga ng punong kahoy ay mabuting kainin, nakakalugod sa paningin na dapat nasain upang maging matalino, siya ay pumitas ng bunga nito at kinain ito, at binigyan din niya ang kanyang asawa na kasama niya, at siya'y kumain. At parehong nabuksan ang kanilang mga mata, at nalaman nilang sila'y mga hubad. Magkasama silang nagdahi ng mga dahon ng puno ng igos at kanilang ginawang panakip. When Adam and Eve was sinned in the Garden of Eden, the eyes of both of them were open. Sabi dito, parehong nabuksan ang kanilang mga mata. Ibig bang sabihin, bulag sila noon? Hindi po. Kapag sinabi po ng Biblia na parehong nabuksan ang kanilang mga mata, pagpasok po kasi ng kasalanan, ano ang nangyari? Nabuksan ang mata nila para sa sanlibutan, subalit nabulag na sila tungkol sa Diyos. Nabulag na sila tungkol sa mga espiritual na bagay. And naturally, lahat ng taong galing kay Adan at saka kay Eva, isinilang po tayong bulag, nasa kadiliman, hindi natin nakikita ang mga espiritual na bagay dahil tayo po ay isinilang na mga makasalanan. Kaya nga, balikan ko po si Pablo, in spite of all his learnings, dati, anumang credential meron siya, ang problema, he was spiritually blind. At dahil siya po ay bulag, he depended only doon po sa kanyang sariling sigasig, sa sariling katwiran niya, at hindi siya umasa sa katwiran ng Diyos. Ito po yung mahalaga. He did not see his need of a Savior. Hindi niya nakita yung pangangailangan niya ng tagapagligtas dahil nga bulag siya noon. Subalit, mabuti na lang na meet niya ang liwanag ni Kristo on the way papunta sa Damascus. 2 Corinthians 3 verse 14 to 15. Subalit ang kanilang mga pag-iisip ay tumikas sapagkat hanggang sa araw na ito, kapag kanilang binabasa ang lumang tipan, ang dating talukbong ay nananatiling hindi itinataas sapagkat tanging sa pamamagitan ni Kristo ito inaalis. Subalit hanggang sa araw na ito, tuwing binabasa ang kautusan ni Moises, may isang talukbong na nakatakip sa kanilang puso. Ganito ang sitwasyon ng mga makasalanan. May talukbong sa kanila ang mga bagay patungkol kay Kristo. Bulag sila in total darkness. I-discuss ko po, ano po yung mga katangian ng mga bulag? Number 1, they just use their feelings. Alam natin, pandama lang yung kanilang ginagamit. Unsaved people are blind, and so, they just use their feelings and emotion when it comes to God and spiritual things. Nakasulat ito, Deuteronomy 28 verse 29. At ikaw ay mangangapa sa katanghaliang tapat na gaya ng bulag na nag-aapuhap sa kadiliman, at hindi kagiginhawa sa iyong mga lakad. Ikaw ay laging aapihin at pagnanakawan at walang taong tutulong sa iyo. Kayong bulag nangangapa, we know this one, di ba? Pandama lang ang kanilang ginagamit. Yan ang isang characteristic ng isang bulag. Number 2, blind cannot see, which is more important. Mateo 23, verse 17. Kayong mga mangmang at mga bulag, alin ba ang higit na dakila, ang ginto o ang templo na nagpapabanal sa ginto? Ang mga bulag, hindi nila marirealize ang pagkakaiba ng gold at ng bato. Those who are blind spiritually can never distinguish which is more important. Ang mga hindi ligtas, mas mahalaga sa kanila yung mga temporary things, mga makamundong bagay, makasanlibutang bagay. Dahil hindi nila nakikita ang mga espiritual
na bagay. At dahil bulag po sila sa mga spiritual na bagay, they just focus dito po sa sanlibutang ito. Ganyan ang pangalawang characteristic ng mga bulag. Hindi nila alam kung ano yung mas mahalaga. Pangatlo, blind people cannot see the danger ahead of them. Sa dako pa roon, hindi nila alam, naghihintay ang impyerno sa kanila. Matthew 15:14. Hayaan ninyo sila yung mga bulag na taga-akay. At kung ang bulag ay umakay sa bulag, kapwa sila mahuhulog sa hukay. Blind can never see if he will fall into the ditch. Kapag bulag naglalakad at may papunta na po siya sa hukay, sa bangin, hindi niya yun alam. Hindi niya alam na may danger na papalapit na po siyang papalapit at pwede siyang mahulog. Hindi niya alam simply because bulag po siya. Ito ang kalagayan po ni Apostol Pablo bago ng kanyang kaligtasan. Spiritual po siyang bulag. But thanks be to God, dahil nung na-meet niya ang Panginoong Hesukristo, nagliwanag sa kanya ang liwanag ng Panginoon. Kaya nga, the light shone upon him. Puntahan natin after salvation, Paul was in the light. Ngayon, nakakakita na siya. Bakit? John 8:12. Juan 8:12. Muling nagsalita sa kanila si Jesus, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay hindi kailanman lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng buhay. Kaya nung na-meet ni Paul si Jesus Christ, yun pong liwanag ng Ebanghelyo ay nagliwanag sa kanyang puso. Ang Saulo na dati ay nasa kadiliman, ay nadala na ngayon sa liwanag ni Kristo. Ikalawang Korinto 4:3-6. At kahit ang aming Ebanghelyo ay natatalukbungan pa, ito ay may talukbong lamang sa mga napapahamak. Sa kanilang kalagayan, binulag ng Diyos ang sanglibutang ito ang pag-iisip ng mga hindi mananampalataya, upang wag nilang makita ang liwanag ng Ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Sabagat hindi namin ipinapangaral ang aming sarili, kundi si Kristo Jesus bilang Panginoon at kami ay inyong mga lingkod dahil kay Kristo. Sabagat ang Diyos ang nagsabi, magningning ang ilaw sa sanlibutan na siyang tumatanglaw sa aming mga puso upang magbigay liwanag sa pagkakilala sa kaluwalhatian ng Diyos sa mukha ni Hesukristo. The light of the gospel was shown in Paul's heart. Jesus opened Paul's heart or eyes through the light of the gospel. And since Paul's eyes were open, he can now see spiritual things. He can now walk with God in light. Ganito rin po ang ating sitwasyon. Lahat ng mga ligtas, noong nagliwanag ang liwanag ng Ebanghelyo sa ating puso, nakakita na tayo at pwede na tayong makalakad kasama ng Diyos. At dahil may liwanag, we walk in the light of God in our Christian life. Efeso 5:8. Sabagat kayo dating kadiliman, subalit ngayon ay liwanag sa Panginoon, lumakad kayong gaya ng mga anak ng liwanag. Kaya after salvation, makikita natin ang malaking pagkakaiba. Si Pablo lumakad na po sa liwanag. At dahil lumakad siya sa liwanag, marami po siyang naakay na mga kaluluwa patungo kay Kristo. He received the light of Christ and no wonder he can reflect the light in this world. Ganon din po sa bawat ligtas na Kristiyano. After we receive the light of Christ, we must shine the light to this world which is in total darkness. Kaya nga, sabi po ni Kristo sa mga alagad, you are the light of the world. Tingnan natin Matthew 5, versikulo 14 hanggang 16. Pwede po basahin natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Kaya kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng isang burol ay hindi maitatago. Hindi nila sinisindihan ng isang ilawan at inilalagay sa ilalim ng isang takalan, kundi sa talagang patungan at nagbibigay ng liwanag sa lahat ng nasa bahay. Paliwanagin ninyo ng gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin nila ang inyong Ama na nasa langit. Totoo po, this is true to Paul after salvation. At ito rin po dapat ang maging goal po natin right after our salvation. We must let our light so shine before men by doing good works. Kaya paano na makikita ng mga tao ang liwanag sa atin? Sabi ito, sa pamamagitan ng mabubuting gawa. At ang pinakamabuting gawa na pwede natin gawin ay ang pagpipreach, pangangaral ng Ebanghelyo. Ang pinakamabuting gawa ay ang pagliligtas sa mga nawawalang kaluluwa. It is to bring yun pong mga taong nasa kadiliman patungo sa liwanag ng Diyos. After salvation, God gave Paul ng task na ito.
Ano po yung ibinigay na gawain ng Diyos kay Pablo pagkatapos siyang maligtas? To bring yun pong light ng gospel sa mga taong nasa kadiliman. Gawa 26:17-18. Ililigtas kita sa mga kababayan mo at sa mga hintil na sa kanila'y isinusugo kita upang buksan ang kanilang mga mata at sila'y magbalik mula sa kadiliman tungo sa liwanag at mula sa kapangyarihan ni Satanas tungo sa Diyos upang makatanggap sila ng kapatawaran ng mga kasalanan at ng isang puok sa piling ng mga ginawang banal sa pamamagitan ng pananampalataya sa akin. Bringing people to light simply means preaching the remissions of their sins. Yung kasalanan ay darkness po yan. Paano mariremove yon? When sins are removed, darkness will disappear and the light of the Lord will naturally come unto men. Paano mawawala yung darkness? Sa pamamagitan ng liwanag ni Kristo, liwanag ng kanyang ebanghelyo. Kaya nga sa Luke 1:77-79, upang magbigay ng kaalaman ng kaligtasan sa kanyang bayan sa pamamagitan ng pagpapatawad sa kanilang mga kasalanan, sa pamamagitan ng magiliw na habag ng ating Diyos, kapag ang pagbubukang liwayway buhat sa itaas ay sumilay sa atin. 79. Sabay-sabay po nating basahin, 3-1. Upang bigyang liwanag ang mga nakaupo sa kadiliman at sa lilim ng kamatayan, upang patnubayan ang ating mga paa sa daan ng kapayapaan. Kaya ganyan po. Kapag naipangaral na ang kapatawaran ng mga kasalanan, nawawala ang kasalanan yon at naturally, dumarating sa atin ang liwanag. Tayo na noong dati ay nasa kadiliman. Ganito po ang nangyari kay Apostol Pablo. Ito po yung pangalawang pagbabago na makikita natin sa kanya. He was in darkness before, pero ngayon, dahil sa liwanag ni Kristo ng Ebanghelyo, nakakita na siya, kaya nagamit siya ng Diyos upang akayin ang mga bulag, ang mga nasa kadiliman, patungo po sa liwanag. And this is also must be our case. Pangatlo, before salvation, Paul was a persecutor of the church. But after salvation, he became preacher of the gospel and he loved the church. Gawa chapter 9, balikan po natin from verse 6 hanggang verse 8. Sa English, nilagay ko po, sabi dito, so he, trembling and astonished, said, Lord, what do you want me to do? Pero sa Tagalog, wala pong nakalagay. Sa Tagalog, Gawa chapter 9, verse 6-8, tumindig ka at pumasok sa lungsod at sasabihin sa iyo ang dapat mong gawin. Ang mga taong naglalakbay na kasama niya ay hindi makapagsalita sapagkat naririnig nila ang tinig ngunit walang nakikitang sinuman. Tumindig si Saulo mula sa lupa at pagmulat ng kanyang mga mata ay wala siyang makita. Kaya't kanilang inakay siya sa kamay at ipinasok siya sa Damasco. Tinanong po ni Pablo sa English version, Lord, what do you want me to do? Ano po ito? This is a sign of repentant heart. Yung pusong nagsisisi, repentant heart leads to salvation. Alam po natin. And once a person is saved, because he truly repented, his heart will be changed and will have the desire to repay the Lord for all His grace. Kaya nga, kayo'y magsisi at manampalataya sa Ebanghelyo. Ang mga taong talagang nagkaroon ng pagsisisi, naligtas sila, kaya nagkaroon ng pagbabago sa kanilang puso. Yung pusong walang pakialam sa Diyos noon, ngayon may puso ng suklian ng Diyos. Awit 116 verse 12, we all know this verse. Ano ang aking isusupli sa Panginoon sa lahat niyang kabutihan sa akin? Just like Paul, yung mga Christians na nagkaroon ng true repentance at nakareceive ng kaligtasan, biyaya ng kaligtasan ng Diyos sa kanilang puso, gusto nila itong suklian. Ngayon, they are willing to sacrifice simply because naunawaan na nila ang biyaya at pag-ibig ng Diyos. Paul gave his life for the gospel. Pagkatapos siyang maligtas, alam natin ito. Pagkatapos niyang ma-meet si Jesus Christ doon po sa road of Damascus, binigay na niya ang kanyang buhay para sa Ebanghelyo. Kaya after salvation, nagkaroon na siya ng clear purpose ng kanyang buhay. At ang purpose na ito ay yung ipangaral ang magandang balita na magbibigay ng kaligtasan sa mga tao upang ang mga taong ito ay madala sa langit. Awit 118 verse 17, ito ang purpose. Hindi ako mamamatay kundi mabubuhay at ang mga gawa ng Panginoon ay isasalaysay. At dahil nalaman na ni Pablo ang kanyang purpose sa buhay pagkatapos siyang maligtas, immediately after receiving his salvation, Paul preached the gospel. He had training for a while and then launched his missionary journey in order to save more people. Gawa 9:20.
Agad niyang ipinangaral sa mga sinagoga si Jesus na sinasabing siya ang anak ng Diyos. Kaya Paul immediately preached Christ in the synagogues. All born-again Christian ay may ganito rin pong puso. Right after the salvation, we want to preach the gospel sa ating mga mahal sa buhay, sa ating barangay, sa ating bayan, sa ating syudad, sa ating bansa. And we have this heart na in due time makapunta rin po tayo sa ibang panig ng mundong ito. Meron tayong puso gaya ni Pablo, gaya ni Jeremias din sa Lumang Tipan, na kapag hindi raw niya sasabihin ng tungkol sa kaligtasan, wari bagang sa kanyang puso ay may parang apoy na puputok at hirap na niya itong pigilin. Totoo po ito. We cannot hold it back. Hindi natin mapigil. Gusto nating isalaysay ang ginawa ng Diyos. Jeremias 20, versikulo 9. Basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. At kung aking sasabihin, hindi ko na siya babanggitin o magsasalita pa sa kanyang pangalan, waring sa aking puso ay may nag-aalab na apoy na nakakulong sa aking mga buto, at ako'y pagod na sa kapipigil dito at hindi ko makaya. Kaya those who receive the gospel can share the gospel. Simple lang po yan. Those who receive grace can share grace. Those who receive love can share love to others. Those who understood the sacrifice of our Lord Jesus Christ doon po sa krus, willing na rin po silang mag-sacrifice and even mamatay para po sa ebanghelyong ito. Yan po yung pagbabago kay Pablo. Hindi lang po yon, siya po na dating persecutor, taga-usig ng church, ng iglesia, after salvation, minahal niya talaga ang church. Gawa 20 verse 28. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan. Sa kanila inilagay kayo ng Espiritu Santo ng mga tagapangasiwa upang pangalagaan ninyo ang iglesia ng Diyos na binili niya ng kanyang sariling dugo. Mahal niya ang church kaya inilagaan niya ang church, nagpagal siya para sa mga sinaunang iglesia. Sa puso ni Pablo, may dalawang bagay lamang po na napakahalaga. Una, kaligtasan ng mga tao. Pangalawa, ang iglesia ni Kristo. Ang iglesia ng Diyos. Kaya nga, ginugol niya ang kanyang oras, ang kanyang effort, ang kanyang pera, maging ang kanyang buong buhay for the sake of the gospel and for the church. Ito po yung dalawang bagay na napakahalaga sa isip at puso ni Apostol Pablo. Roman 9:3. Sapagkat mamagalingin ko pang ako ay sumpain at mawalay kay Kristo alang-alang sa aking mga kapatid, na aking mga kamag-anak ayon sa laman. Kung titignan natin, makikita natin yung ardent heart ni Pablo po dito. Gusto, parang sabi niya, okay lang mapunta ako sa impyerno basta maligtas ang mga tao. Ganon ang kanyang puso. Gawa 20:31. Kaya't kayo maging handa at alalahanin ninyo na sa loob ng 3 taon ay hindi ako tumigil sa gabi at araw ng pagbibigay babala na may pagluha sa bawat isa. Ganon ang kanyang pagmamahal. Nagbigay siya ng maraming luha para sa church, para ma-establish po ang mga kapatiran. Ma-establish ang mga churches, yung mga sinaunang churches na kanyang pinuntahan sa kanyang mga missionary journey. Ganyan ang puso ni Pablo. Nagbigay siya ng luha. Hindi lang luha, maging kanyang dugurin. Pinugutan siya ng ulo para sa gospel na ito at para sa church. All the way, he was thinking, kaligtasan lang ng tao at ang church. From ignorance of the gospel, naging gospel preacher po siya. From persecutor, mang-uusig ng church, ngayon church lover na po siya. Isa ito sa mga naging pagbabago na nangyari sa buhay po ni Apostol Pablo. Pangapat, letter D, after salvation, since there is life, there will be growth and change. Gawa 9:22, ngunit lalo pang naging makapangyarihan sa pangangaral si Saulo at kanyang nilito ang mga Hudyo na naninirahan sa Damasco sa pagpapatunay na si Jesus ang Kristo. Kaya pagkatapos ng kaligtasan, sabi dito, lalo pang naging makapangyarihan sa pangangaral si Saulo. It means, kapag may buhay na, natural po yan lalago, magkakaroon ng pagbabago at magpuproduce ito ng bunga. Paul grew spiritually and soon, he launched his missionary journey and many people got saved. This must be also the same thing to us. Dapat mangyari ito. Katapos pong maligtas, kung talagang ligtas na po kayo, magkakaroon po talaga ng paglago. May paglago, kaya may pagbabago. And as we continue in our Christian life, later on, maghintay ka lang, you will bear fruits. At ang fruits na ito, ang bunga ito, na ito ang magluluwalhati sa Diyos. Alam na alam natin, John 15:8.
Sa pamamagitan nito'y naluluwalhati ang aking Ama na kayo magbunga ng marami at maging mga alagad ko. Yan po yung isa pa sa mga pagbabago kay Pablo. He increased all the more in strength. Ulitin ko, if there's life, there will be growth. And if there's growth, magkakaroon talaga po yan ng bunga. Panglima, Saul was adored by the Jews before, but after salvation, he was hated by the Jews. Gawa 9:21-25. Balikan natin. Babasahin ko po. Lahat ng nakarinig sa kanya ay namangha at nagsabi, hindi ba ito ang lalaking pumuksa sa Jerusalem sa mga tumatawag sa pangalang ito? At naparito siya para sa layuning ito upang sila'y dalhing nakagapo sa harap ng mga punong pare. Ngunit lalo pang naging makapangyarihan sa pangangaral sa Saulo at kanyang nilito ang mga Hudyo na nanirahan sa Damasco sa pagpapatunay na si Jesus ang Kristo. Nang makalipas ang maraming araw, nagbalak ang mga Hudyong siya'y patayin. Ngunit ang kanilang balak ay nalaman ni Saulo. Kanilang binantayan ang mga pintuan araw at gabi upang siya'y patayin. Ngunit ng gabi na, kinuha siya ng kanyang mga alagad at siya'y ibinaba sa kabila ng pader, ihinugos siya sa isang tiklis. Okay, before his salvation, Paul was a man pleaser. Talagang sikat siya sa mga Hudyo. And so in verse 21, hindi sila makapaniwala na itong si Pablo na dating Saulo ay nangangaral na sa pangalan ni Jesus. It was because he really tried to destroy. Dati po kasi talagang gusto niyang puksain, wasakin. Yun pong nangangaral tungkol kay Jesus. Bakit? Ginawa niya iyon ayon sa kanya dahil ignorante pa siya. Mangmang pa po siya patungkol po sa Panginoong Hesukristo. Galatia chapter 1, verse 13-14. Sapagkat inyong narinig ang uri ng aking dating pamumuhay sa Judaismo. Testimony na po niya ito. Kung paanong marahas kong inusig ang iglesia ng Diyos at sinikap na wasakin ito. At ako'y nanguna sa Judaismo ng higit kaysa marami sa mga kasinggulang ko, sa aking mga kababayan, higit na masigasig ako sa mga tradisyon ng aking mga ninuno. Kaya nga noon, despite of his sincerity and conduct in Judaism, sa harap ng Diyos, Paul, dati Saul, he was sincerely wrong. Sincere siya, pero mali ang ginawa niya noon. Pero after his salvation, even though dati pinersecute niya yung church ng Diyos, pero nakita niya yung biyaya, nung naligtas siya, ang Diyos, God counted him faithful, and then nilagay siya sa ministeryo. Unang Timoteo 1, verse 12-13. Nagpapasalamat ako sa Kanya na nagpapalakas sa akin kay Kristo Jesus na Panginoon natin, sapagkat ako'y itinuring niyang tapat, na ako'y inilagay sa paglilingkod sa Kanya. Kahit na nung una ako'y isang lapastangan, mang-uusib at mang-aalipusta, gayon may kinahabagan ako, sapagkat sa kamangmangan ay ginawa ko iyon sa kawalan ng pananampalataya. Kaya after his salvation, Paul's life became an object of persecution and even up to death, dahil po sa pangangaral niya ng Ebanghelyo. Dati he was adored by the Jews, but later on, these very people would not listen to his preaching, at ang mga taong ito nagbalak pa na patayin talaga siya. Kaya for the sake of the gospel and for the love for the church, si Pablo, siya po ay kinamuhian, siya po ay binugbog, pinalo, ikinulong. He suffered so much para po sa gospel at para po sa church. Yan ang naging pagbabago. Tingnan natin ikalawang Korinto 11 mula 24 hanggang 28. Babasahin ko po. Sa mga Hudyo ay 5 ulit akong tumanggap ng 40 hagupit, kulang ng isa. 3 ulit na ako hinampas sa mga pamalo, minsan ako'y pinagbabato. 3 ulit na akong nawasakan ng barko. 1 araw at 1 gabing ako'y nasa laot, nasa madalas na paglalakbay, nasa panganib sa mga ilog, panganib sa mga magnanakaw, panganib sa aking mga kababayan, panganib sa mga hintil, panganib sa lungsod, panganib sa mga ilang, panganib sa dagat, panganib kasama ng mga huwad na kapatid, sa pagpapagalat hirap, sa mga pagpupuyat, sa gutom at uhaw, madalas na walang pagkain, giniginaw at hubad. Bukod sa mga bagay na nasa labas, ako'y araw-araw na nabibigitan sa alalahanin para sa mga iglesia. Ganyan po ang naging buhay ni Apostol Pablo. Kapag binabasa ko po ito, medyo nasasaktan po talaga ako. Wala sa kalingkingan ng mga pinaghirapan or pinagdaanan ni Pablo ang atang nararanasan ngayon sa ating panahon.
But anyway, ang mahalaga tularan po natin siya. Anong tularan natin? We must preach this gospel. At kailangan din po nating magkaroon ng concern sa ating mga iglesia. Balikan ko po, dahil po sa impenitent heart, napakatigas na puso ng mga Hudyo, ayaw nilang makinig sa kanya, kaya ang Diyos pinili sa Apostol Pablo bilang apostol ng mga Hintil. Kaya nga, bumaling siya sa mga Hintil, soon, through his missionary trips, maraming mga Gentiles ang naligtas. Tingnan natin, Gawa chapter 9, from verse 15 to verse 16. Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, pumunta ka sapagkat siya'y isang kasangkapang pinili ko upang dalhin ang aking pangalan sa harapan ng mga Hintil at ng mga hari at ng mga anak ni Israel. Sapagkat ipapakita ko sa kanya kung gaano karaming bagay ang dapat niyang tiisin alang-alang sa aking pangalan. Lastly, because of his preaching the gospel, sa huli po, pinugutan siya ng ulo sa Roma. Tanong, ano ang nagdala ng pagbabagong ito kay Pablo? What made him really sacrifice everything, even his life, in order to preach the gospel of Christ? Ano ang nagdala ng lahat ng mga pagbabagong ito, ng pangangaral niya, yung concern niya para sa church? Anong nagdala? Anong dahilan nito? Simple lang po, it was all because of love. Ito yung pag-ibig ng Diyos sa kanya. At ang pag-ibig ni Kristo ang siyang humimok, in English version, compelled. Sa ibang salin, ito yung bumihag sa kanya. At dahil naging alipin siya ng pagmamahal ng pag-ibig ng Diyos, nabihag siya, kaya wala siyang magawa kundi ibigay na lang lahat para sa ibanghelyong ito. Ang sarap po na makumpel, mabihag ng pag-ibig ni Kristo. Bakit? You can do everything for God kapag nabihag ka ng pag-ibig na ito. Ikalawang Korinto, chapter 5, from verse 14 hanggang verse 15. Babasahin ko po. Ang pag-ibig ni Kristo ang humihimok sa amin, sapagkat kami ay lubos na naniniwala ng isa ay namatay para sa lahat, kaya't ang lahat ay namatay. Siya ay namatay para sa lahat, upang ang mga nabubuhay ay wag nang mabuhay pa para sa kanilang sarili, kundi para sa Kanya na alang-alang sa kanila ay namatay at muling nabuhay. Really, Paul was compelled by the love of Christ. Nabihag siya. Inalipin siya ng pag-ibig ng Diyos. And before his death, nagbigay po siya ng napakagandang testimony na tinapos niya ang kanyang takbuhin. Ito po yung pangangaral niya ng Ebanghelyo at alam niya mayroon pong crown of glory, putong ng kalulatian na naghihintay sa kanya. 2 Timothy chapter 4, verse 6 to 8. Tungkol sa akin, ako'y ibinuhos na tulad sa inuming handog, at ang panahon ng aking pagpanaw ay dumating na. Nakipaglaban ako ng mabuting pakikipaglaban, natapos ko na ang aking takbuhin, iningatan ko ang pananampalataya. Kaya't mula ngayon ay nakalaan na sa akin ang putong ng katwiran na ibibigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom sa araw na iyon. At hindi lamang sa akin, kundi sa lahat din naman ng mga naghahangad sa kanyang pagpapakita. Kaganyan po ang kanyang naging testimony bago po siya pugutan ng ulo. Bigyan ko po kayo ng final note. Kaya for this unit entitled The Change Paul, pinag-aralan po natin yung mga pagbabago sa buhay ni Pablo na dala ng na-meet niya si Jesus Christ dito po sa chapter na ito. He got saved and understood the love of God, which compelled him every day until the very end of his life to preach the gospel of the Lord Jesus Christ. Ganun din po dapat sa atin. At mga teachers, kailangan din pong mabihag tayo ng pag-ibig ni Kristo at sana tapusin nyo ang inyong takbuhin, especially sa pangangaral ng Ebanghelyo upang mas maraming tao po ang maligtas. As teachers, let us start with the students in our church school, and as teachers, we should also be an example of changed life sa atin pong mga minamahal na estudyante. Hanggang dito na lamang po. Marami pong salamat sa pakikinig. But before I pray, nagbigay po din po ako ng mga teachers' resources or suggested activities para sa mga teachers para ma-reinforce po nyo ito sakaling ito po yung ituturo nyo
yung Unit 46. Ano po yung reinforcement na pwede? Ang mahalaga yung pagbabago, di ba? Kaya mag-isip po kayo ng isang bagay from good, from bad, naging mabuti. Or may istorya na may pagbabago. Ugly duckling, halimbawa. Ugly siya noon, later on, he became beautiful because he was not duck at all, but swan. Parang storytelling. Pwede yun. Makikita nila yung pagbabago. Or, video clip, mag-research po kayo ng mga, halimbawa yung worm eats leaves, but when it becomes butterfly, it eats nectar. Makikita, madaling maintindihan to, makuha ng mga estudyante. And then, kahit na yung coloring, egg, naging chicken. Di ba? Dating egg, naging chicken. Marami pong activities, mag-isip lang po tayo. Ang mahalaga, ang reinforcement, makita nila yung pagbabago. Or, for sure, sa ating cornerstone book, mayroon pong activities. Pwede nyo pong gamitin yon at dagdagan na lang po. Anyway, maraming salamat po. Unit 46 sa Change Poll ay tapos na po. This time, tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Let's all pray together. Dakiling Diyos, maraming salamat po sa kasaganaan ng salita ng Diyos sa panahon po namin. Salamat sa pagtatayo nyo ng maraming mga ministers upang ituro ang napakaganda at matatamis na salita ni Kristo sa mga kapatiran, especially sa topic na ito para sa mga church school teachers. Umaasa po kami na ma-equip ang mga nagtuturo sa church, magamit po sila upang ang church ay ma-establish, upang ang mga brothers and sisters, maging ang mga bata, ay maakay sa kaligtasan at lumago sa kanilang pananampalataya. Sa mga sandaling ito, Panginoon, ibabalik ko po ang pinakamataas sa papuri at pagpapasalamat dahil po sa inyong pagtuturo at paggabay sa amin para po sa lesson na ito. Muli, Panginoon, maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. Maraming pong salamat.